Nakakausap na rin si Ate Angela. Opo. Yun. Malakas na rin yung boses na. May time po na mahina, may time po na malakas. May time na mahina. Di bali kung kung pag kinakausap nyo siya, nakikipagpalitan na siya ng salita sa inyo. Opo. Nagtatanong-tanong na rin. Opo. Yun ang kinagandahan doon. Basta Ate Angelica, wag niyong pagsasawaan si Ate Angela, no? Yes. Kausapin nyo lang ng kausapin. Tapos syempre number one, sa oras ng kain niya, pakainin nyo siya lagi para hindi po siya magutom, 'di ba? Para nare-refresh lagi siya sa pag-iisip niya. Kasi alam mo, pag nagugutuman ka talaga, hindi ka makapag-isip ng bagay-bagay. Nasusubukan mo siguro yun, Ate Angela, pag nasa school ka, gutom ka na, 'di ba? Hindi ka makapag-concentrate mag-aral, 'di ba? Kaya ganun 'yon. Kaya si Ate Angela, ipapasyal natin ngayon para hindi naman laging nasa loob lang ng bahay, para may iba naman. Pero Ate Angelica, pinapasyal niyo si Ate Angela. Opo. Saan naman kayo nagpupunta? Nagsisimba po sila minsan. Ay, nagsisimba. God bless. Tingnan nyo nga mga kababayan, nagsisimba si Ate Angela. Diba? Para mas mapalapit po siya sa mahal natin Panginoon. Kailangan po natin talaga yon, magmas, magdasal, yun, magsimba tayo. Kailangan din po natin yon, kahit hindi po araw-araw, basta na bibisita po natin yung tahanan po ng ating mahal na Panginoon. Yun po yung pinaka-importante doon. Yung hindi po tayo nakakalimot sa taas, 'di ba? Dahil lahat ng ginagawa naman po natin ay dahil gabay po ito ng Panginoon. Kaya lagi magdadasal lang po tayo sa Kanya na sa araw-araw nating ginagawa, yung kaligtasan natin, ilayo sa kapahamakan, ilayo sa sakit, para syempre, 'di ba, sa lahat ng ginagawa natin ay may pagpatuloy pa natin lang. Tingnan niyo talaga si Ate Angela, yun 'di ba, lumilingon na siya, hindi tulad dati talaga. Kaya speechless din ako na paulit-ulit na lang yung din nasasabi ko, kasi ito yung nakita ko sa kanya ngayon. May confidence na sa kanyang may confidence na sa kanyang sarili, 'di ba? Hindi tulad talaga dati, mga kababayan, na tuwing babati mo si Ate Angela, nakatungo lang siya, ayaw niya talaga makipag-usap, sinisilip-silip lang tayo. Pero ngayon, yan, kahit nakaharap yung camera sa kanya, alam na niya, hindi na siya nahihiya. Ibig sabihin, ganun nakataas yung kumpiyansa sa kanyang sarili. Kakatuwa, di ba, mga kabayan, na isang Ate Angela na napakalaki talaga ng pinagbago. It because, syempre, sa ating mahal na Panginoon, at syempre, lagi nating sinasabi, dahil may isang Daddy Frankie, kaya nangyayari to. May mga nababago natin ng buhay, nabibigyan ng pag-asa, napabigyan ng ngiti, di ba? Sa kayang kaparaanan ni Daddy Frankie, ginagawa niya ang lahat para may magbago talaga ang buhay na kanyang tinutulungan. Siyempre, katuwang diyan, siyempre, ang aming buong team, di ba? Kaya kung ano yung ginagawa ni Daddy Frankie para sa pagtulong, kabutihan sa ating mga kababayan, alam nyo na, mga higit na mas nangangailangan, na-adapt po natin, sinusundan po natin bawat yapak ni Daddy Frankie. Gusto natin kung ano yung ginagawa niya, magawa din natin someday, di ba? Sa sarili din natin ng kaparaanan. Yun lang, mga kababayan.
Hatid lang natin yan kay Ate Angela ngayon. Pero bagong gising pa ako. Hindi pa ako naliligo. Diyos ko. Diba? Hindi pa naliligo si Boss Tax. Kasi nga po, pinasundo si Ate Angela. Ayun mga kababayan, maraming salamat lagi sa inyo, sa suporta, sa buong team, lalong-lalo na po kay Daddy Frankie at sa kanyang paboritong asawa na si Aling Rochelle. Lagi ko po din sinasabi na hindi man sapat yung pasasalamat po namin sa inyo, pero maraming salamat kasi nga po, kayo nga po yung tunay na dahilan kaya nangyayari to, kaya nagagawa po ng team, nagagawa ni Daddy Frankie dahil po sa suporta nyo po sa amin. Dahil kung wala kayo, wala po kami. Yun lang po. At lagi ko pong sinasabi sa inyo, mahal namin po kayong lahat. I love you all mga kababayan. Diba? God bless us all mga kababayan.